Hello guys! Welcome back to our YouTube channel, Lani and Eps UAE Vlogs. For today's video, titikman natin ang halo-halo dito sa Abu Dhabi. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang bell button para maging updated sa aming mga vlogs. At tara na, umpisahan na ang paglalakbay. So ayan, dito kami guys, nag-umpisa of course mula sa aming building. Naglakad si Manong FF dito sa Electra Park, papunta muna doon sa bus station para mag-load ng kanyang bus card. Ayan, para makatipid guys. So dito kasi, pwede ngang mag-load na good for 1 month at only rides na yun. Kahit nibutin mo pa ang buong Abu Dhabi. Pak, ganun kaganda. Habang siya ay nakapila, ayan, nagmasid kami sa paligid. At ayun na nga, may napansin kaming kakaiba. Napansin niyo ba? Malabo. Yes, may sandstorm. Ayan, pero sabi nga dito, normal lang daw po ang sandstorm dito sa Abu Dhabi. Dahil ito sa malakas na hangin sa disyerto na nagbubuhat ng buhangin sa ere. Kaya, nagpatuloy na si Manong FF sa pag-load. Tinulungan niya pang mag-load ng bus card ang isa nating na-meet na kaibigan. Katapos, naglakad na kami ulit sa park, papunta kami sa Hamdan at doon kami sasakay ng bus. Aya, at nawili na si Manong FF, meron siyang nakita dito sa park. What? Ito si Manong FF, bumalik sa pagkabata. Ayan, nag-enjoy na siya. Okay, at yan na nga, may nakita pa siyang isa. Gusto niya mag-slide, pero di siya kasya. Kaya naman, minabuti niya na lang ipagpatuloy ang paglalakad para naman maabutan pa namin ang bus na daraan dyan sa Hamdan. Para makapunta kami sa kabilang panig guys, sa kabilang side, kailangan namin dumaan dito sa underpass. Ayan. Napansin niyo ba kung bakit marami tayong underpass dito sa Abu Dhabi? Ang ganda ng idea guys, kasi malaking tulong siya sa traffic at sa safety ng lahat. Una, nakakasave siya ng space. Instead na magpatayo pa ng sobrang daming overpass o malalapad na intersection, ginawa na lang itong underpass para mas maayos ang daloy ng sasakyan. Nakakatulong din siya sa traffic flow at sa safety ng mga tao. Kasi hindi mo na kailangang sumugod sa gitna ng kalsada, kaya mas less chance ng aksidente. At ang kagandahan pa dito, well-monitored lahat ng underpass ng CCTV. Ibig sabihin, secured at bantay sarado para maiwasan ang mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Alam nyo nang ibig kong sabihin? At ayan na nga, nakatawid na si Manong FF sa kabilang side. At biglang may bus na paparating. Kaya, ayan, run Barbie run! Takbo! Okay, saktong-sakto, ayan na nga ang bus. Kaya, ayan, sumakay na kaagad si Manong FF at nag-tap ng bus card. Importante yan. Few moments later, ayan na nga, bumaba na. Huwag kalimutang mag-tap ulit ng bus card. At andito na kami sa building ng manlilibre sa amin ng halo-halo. Ito na nga kami sa room nila guys. Ayan na, kumakatok na kami. At ayan na nga, tada! Finally! Ayan guys, habang binababa ni Manong FF ang kanyang gamit, ayan, tinawag ko siya at ang ganda ng smile. Paano yun? Wow! So ayun, ayan, nagpunta na kami guys sa Metro Manila hypermarkets and supermarkets para tikman ang ipinagmamalaki nilang Pinoy halo-halo. Pasok tayo! Ayan, so ito yung mga paninda nila dito guys. May mga bread sila, ensaymada, at kung ano-ano pang mga Pinoy delicacies. Yarn! Pero halo-halo ang titikman natin sa kanila. 15 dirhams nga ito ang isa guys. Ayan, so tikman natin kung talaga bang Pinoy na Pinoy ang lasa ng halo-halo rito. Ayan na nga. Siyempre, tig-iisa namin. Ayan guys, so ayan, tikman natin, matitikman na natin kung totoo ba ang claim nila na ito ay masarap at Pinoy na Pinoy talaga ang lasa. Okay, ayan na nga guys. Ayan, so ayan, excited na ako. Ayan, di ba itsura pa lang guys?
Siya ang naglibre. Ayan, syempre. Nilibre tayo ng ating mayor, Rufino from Germany. Salamat! Ayan na. O syempre guys, habang kumakain kami ng halo-halo, marami kaming pinag-uusapan dyan. Halata naman, di ba? Ayan. Ayan, okay, ayan. So, syempre yan ang pinakamasarap pag kumakain tayo ng halo-halo, diba? Yung time na tayo ay magkakaroon ng pag-uusap, pero ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-iconic na Filipino dessert na ito na halo-halo. Ayan. Pag-usapan natin ang halo-halo. Alam niyo ba kung bakit tinawag siyang halo-halo? Dahil literally, hinahalo-halo mo lahat ng ingredients bago kainin. Usually, meron itong shaved ice at evaporated milk as the base. Tapos, nilalagyan ng iba't ibang matamis na sahog. Kagaya ng sweetened na saba. Alam niyo yung saba? Basta yung saging siya na yung medyo mataba. Iba siya. Basta yung saba. Saba siya na saging. Meron din siyang lampa. Meron din siyang beans, red beans, minsan white beans. Minsan nilalagyan din yan ng ayan kaong, nata de coco. At syempre, gulaman. Ayan, pero ito dito sa kinakain namin ngayon, meron din siyang pearls, yung parang nilalagay sa mga milk teas, ganon. Meron siyang ube halaya, meron siyang leche flan, at of course, ice cream on top. Ang sarap, di ba? Kaya nga, super special. Ang kagandahan ng halo-halo, guys, hindi lang siya dessert. Cultural symbol din siya ng Pilipinas, syempre. Parang representation ng pagiging diverse ng Filipino culture. Iba't ibang ingredients, pero pag pinagsama-sama, napakasarap at ang perfect ng combination. Bukod sa pagiging masarap, napakasarap din yung pampalamig lalo na sa tag-init katulad nito, summer dito sa UAE. So marami ring nutritional benefits ang halo-halo. Depende of course sa sahog. May fiber galing sa beans at gulaman. May vitamins mula sa prutas tulad ng saba at lampa. Meron din siyang energy boost dahil sa sugar at of course sa carbs. Kaya hindi lang siya masarap, nakakabusog pa at of course refreshing. Diba? Best sa summer. So the next time nakakain kayo ng halo-halo, tandaan, it's more than just a dessert. It's a taste of Filipino culture in a glass. O, diba? Sino kayo, John? Ayan. So, pinagpapatuloy naman namin dyan ang tsikahan. O, diba? Marami kaming pinag-uusapan, kwentuhan, at syempre, ayan, alam niyo na, ilang buhay na kayo na pag-usapan namin dito. De joke lang po. Huwag kayong magagalit. Ayan na nga. So, kung papansinin nyo guys, ayan, paubos na yung sa kanila. Sa akin, napakarami pa. Ayan, ito talaga ang problema sa akin hanggang dito. Ayan, napakahirap talaga. Medyo matagal kasi akong mumuya, guys, ng pagkain. Hindi ko alam kung bakit. Basta ganun na talaga ako. Ayan, bukod sa nagkasalita kasi ako, kahit hindi ako magsalita, guys, matagal lang talaga akong, ayan, mag-ubos ng pagkain. Kaya naman napag-desisyonan namin na, ayan, iuwi ko na lang siya guys. Kasi nga, kung hintayin pa nila ako, baka abutin pa kami ng 3 hours dyan. Nakakahiya naman, baka may mga next customers pa. Ayan, so salamat ulit, Mayor Rufino from Germany. Ayan, sa pagdelibre sa amin ng napakasarap na halo-halo. Talagang Pinoy na Pinoy ang lasa. Parang feeling ko tuloy nasa Pilipinas ulit ako. Thank you so much. Ayan, binayaran na po niya ang aming halo-halos. Again, thank you so much. Sulit ang 15 dirhams na halo-halo. Kaya naman, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at pahit ng bell button para maging updated kayo sa aming susunod na vlogs. Bye-bye!
At ayan na nga guys, nagbayad na si Mayor. Salamat sa napakasarap na halo-halo! Ayan na guys, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at i-hit ang bell button para maging updated kayo sa lahat ng aming vlogs. Bye-bye!